Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa Luzon. Mula sa Lawag, World Champion at 5 Gold Awards ang nasungkit ng mga estudyante sa Sarat National High School. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Iyalat na gini limang estudyante di Sarat National High School ti Gold Award si dinaangay nga Hong Kong International Mathematical Olympiad ida Agosto 25 aging ida Agosto 28. Nabigbig na kita estudyante ada Brian Johnson Vallejo kas World Champion in Secondary 1 kena World Star Top Scorer ti Philippine Team. Allen Iver Baruga kas World First Runner Up iti Secondary 1. Natalie Margaret Balisakan Gold Award kaya nagpapada na gito'y grade 7. Zyrene Angelica Concepcion Dulog grade 8 kas World First Runner Up di Secondary 2. Ken Gold Award ti iawid ni Maria Cassandra Duque iti grade 10. Nagyaman di Sarat National High School kadagiti tulong ken suporta manipod kada Congressman Sandro Marcos, Governor Matthew Marcos Manotok, Schools Division Superintendent Attorney Donato Balderas Jr., Sarat Mayor Remigio Medrano, ken daduma payong opisyal ken dagiti stakeholders. Sumaruno ang makibalubal dagiti estudyante ti World International Mathematical Olympiad iti Hanoi, Vietnam into no bulan ti Disyembre ita atawin. Manipod iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagtatayo at maraming salamat muna kay Rani Dorilag mula dyan sa Lawag. Samantala, dadako naman tayo sa Agoo, pagtatayo at pagsasaayos ng mga silid-aralan sa ilalim ng Pacific Partnership 2023 natapos sa tamang oras para sa pagbubukas ng klase. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Nailipasan ti panakaibangon kan panakapabaro dagiti silid pagadalan iti upat a napili a barangay iti siyudad ti San Fernando La Union babayan iti Pacific Partnership Engineering Team a binukal dagiti nagkaysa a personnel ti US Armed Forces ken Armed Forces of the Philippines. Nang rugi ti panakaibangon ti 2 classroom school building iti Tangkigan Elementary School iti Hunyo 27 imabot iti 63 nga aldaw iti panakailipas ti proyekto gapu iti sumagmamano a panakataktak gapuanan iti bagyo ken napigsa at tudtudo. Masapol met nga trabaho iti grupo iti napapawat nga oras tapno maisambot ti pasdek iti panangrugi iti klase itangal daw. Agyamyaman launay ni Mr. William Tobera ti principal iti Tangkigan Elementary School para iti panakapili iti pagadalan da iti nasawa proyekto. Dakil atulong da ito'y kinunana kadagiti ubing tapno adadapay enornos ken komportable iti panagadal dagitoy. Sumagmamano pa silid pagadalan manipod iti talo barangay iti syudad ti napabaro apaset dagiti proyekto iti sidong ti Pacific Partnership 2023. Manipod RP Agoo, Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Albert, yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. World Cafe of Opportunities o WCO, matagumpay na isinagawa ng TESDA Eastern Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida. Naging manilampuson ang ginbuhat nga World Cafe of Opportunities WCO ha Eastern Samar State University Giwan Campus han Agosto 24. Inin kapartihan pagsalinurog han ika-29 nga anibersaryo han TESDA nga ika-unun katuig nga selebrasyon han National Tech Book Day. Sumalakan TESDA Provincial Director Antonio Waniwan ang nasabing aktibidad in gintambungan ni Vice Governor Maricar Sison Gutisan, 7 nga national government agencies, 12 nga employers, tulong nga TESDA Technological Institutions, ng 17 nga private technical vocational institutions. Tuyuhan WCO activity nga mataganhin oportunidad nga makaturihin trabaho ng iba pang ayudan mga TVET graduates. Sumentro ang WCO ha job linkaging nga networking services kundi inabutin 217 nga mga kliyente na serbisyohan. Upat hinian hired on the spot, samtang 25 naman ang near hired nga aplikante. Nagkamaya daliwat one-stop shop han serbisyo
serbisyo han mga ahensya han gobyerno. Tikang Radyo Pilipinas Borongan, inihipen pumida para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Pen. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod. Halos 300 traffic violators huli sa ikinalat na checkpoints sa Southern Leyte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ria Mikate. Wala nakalusot ang dulaan 300 kabadungong motorista sa gikasang checkpoint operation sa mga sakop sa 2nd Southern Leyte Police Mobile Force Company sa probinsya sa Southern Leyte. Subay sa record nga gipagawas sa kapulisan, niabot sa 264 ka traffic violators ang nadakpan sa checkpoint operations gikan Agosto 1 hangtod Agosto 27 ning tuiga. Matod kang Patrolwoman Riza Magabo, nadakpan na makinis sa checkpoint nga gimontar sa nagkadaiyang strategic location sa mga lungsod sa Safe Bernard, San Juan, Anahawan, Hinunangan ug Liloan. Sa maong gidaghanon, 126 ka individual ang naisyuhan og temporary operators permit nga dunay mas bugat nga multa. Partikular sa mga nadakpan, walay helmet, lisensya, expired ang lisensya ug registration, apila mga wala naka-seatbelt. Kalabot ni ini subli ang pagpahinumdom sa kapulisan sa mga motorista ug driver sa mga sakyanan nga hingpit umano ng balaod trapiko aron dili dakpon ug mamultahan. Gikan sa Radyo Pilipinas sugod kini si Ria Mikati alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Ria mula sa Sogod. Yan naman po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Higala ay festival ng lungsod ng Cagayan de Oro matagumpay na idinaos. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Nahimong nagbalampuson ang usa ka bulan nga Higalay Festival sa lungsod sa Cagayan de Oro. Diin gidugukan kini sa mga katawhan labi na ang mga kalingawan sama sa float competition. Diin nakuha sa Palawan Pawn Shop ang unang dapit, diin aduna kini premyo nga 300,000 ka pesos. Samtang sa street dancing nahimong kampiyon ang Barangay Gusa nga aduna gyapon kini premyo nga 200,000 ka pesos. Sa samtang sa Higalay Fluvial Procession, ang nahimong kampiyon mao ang Barangay Patag nga aduna ganti nga 30,000 ka pesos. Ang Higalay Festival ang ginasilbrar kini kada tuig nunod sa selebrasyon sa kapistahan ni Senior San Agustin nga giniselebrar matag Agosto 28 nga maoy patron sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Taliwala pa man sa ulan, wala kini makapakgang sa pagselebrar sa Higalay Festival ang kapistahan ni Senior San Agustin. Nagpaabot usab si Mayor Clarix Oy sa pagpasalamat sa katawhan sa Cagayan de Oro sa pagsuporta og panaghiusa alang sa kalampusan sa Higalay Festival. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Kokoy Medina alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Dumako naman tayo sa Zamboanga. Pamahalaang panlalawigan ng Zamboanga del Norte nagsagawa ng outreach program sa bayan ng Rojas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Upat ka barangay sa lungsod sa Rojas, Zamboanga del Norte ang nakadawat og hinabang atong niaging semana pinaagi sa usa ka outreach program nga gipanguluhan sa kagamhanang probensyal sa Maria Adaza Elementary School. Adunay gipanghatag nga tag 5 ka kilo nga bugas ang Provincial Social Welfare and Development Office samtang nang hatag usab og 300 ka pakete nga binhi sa mais og 300 ka pakete nga liso sa mga nagkalain-laing utanon ang Office of the Provincial Agriculturist. Ang Provincial Veterinarian ang hatag og purga og vitamins para sa 388 ka mga baboy og 1,907 ka mga manok samtang aduna usab gipahigayon nga anti-rabies vaccination para sa mga iro. Dako ang pasalamat sa kagamhanang lokal sa Rojas sa inisyatiba sa kagamhanang probensyal sa Mutna kang Governor Rosalina Halushos sa pagpanguna sa paghimo og outreach program sa ilang lugar nga nakabenepisyo sa mga residente. Gawas ni ini aduna usab ginapaabot nga medical ug dental outreach nga pagahimuon sa mga umaabutay nga adlaw nga makatabang pag-usab sa mga lumulupyo sa lungsod sa Rojas, Zamboanga del Norte. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan, lokal na pamahalaan ng Iligan City. Pinag-aaral ang kultura ng seguridad sa Davao. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Basher. Gitun-an sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Iligan ang kultura sa seguridad sa Davao area karong bago alang magkagiya kini sa programa sa seguridad ug kalinaw sa Dakbayan sa Iligan. Ang maayong mayor sa Dakbayan nga si Mayor Frederick W. Siao maoy nangulo sa pagbisita sa LGU Iligan ngadto sa Central Communication and Emergency Response Center sa Davao aron makita ang epektibong pamaagi sa Davao sa pagpabiling luwas sa mga residente sa laing-laing lugar. Damgo ni Mayor Siao nga sundon ang sistema sa Davao sa tanang suok sa Iligan City. Kini tungod usab sa pagkatukod sa Task Force Iligan. Mato ni City Administrator Dr. Darwin Manubag, lakip sa gipasigugdahan sa mayor sa Dakbayan maawang kooperasyon ug koordinasyon sa publiko. Importante nga aduna epektibong sistema alang sa seguridad sa matag Iliganon. Gikan diri sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Alwidad mula dyan sa Iligan. At yan po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala